Ang kwentong mapakikinggan nyo ngayong araw na ito ay tungkol sa isang mayamang lalaking umiibig sa babaeng pulubi. Paano nga kaya nangyari ito? Tunghayan natin ang kwento ng kanilang pag-iibigan. Muntikang kahasain si Eunice ng kanyang amain, at nang magsumbong siya sa kanyang ina ay tanging sampal lamang ang inabot niya rito at inakusahan siya nitong inaakit ang kanyang ama-amahan. Talaga naman kasing maganda ang pangangatawan ng kanyang amain at may itsura rin ito. Dati kasi itong artista noon, nawalan ng project at ngayon ay simpleng tao na lamang. Kaya naman, hindi naniniwala ang kanyang inang si Lorena na muntikan siyang pagsamantalahan ng ama-amahan. Dahil kung tutuusin daw ay hindi na raw kailangang manggahasa ng kanyang ama-amahan dahil kusa na raw itong nilalapitan ng mga babae. Sa huli ay pinalayas siya ng kanyang ina. Masakit para kay Eunice na ipagtabuyan ng sariling ina hanggang sa nabuo na nga ang galit at pighati sa kanyang puso laban sa ina. Hindi siya makapaniwala na mas kinampihan pa nito ang ama-amahan kaysa sa kanyang sariling anak. Mas mabuti na rin para kay Eunice na pinalayas siya. Sa totoo lang din kasi ay wala na siyang balak na tumira doon, knowing na maaaring muling gawin sa kanya ng ama-amahan ang kahayupan na iyon. 3 linggo na rin ang nakararaan magmula nang tumira sa lansangan si Eunice. Wala na rin kasi siyang matutuluyang iba. Ang kaisa-isang tita niya sa kabilang syudad ay may asawang manyakis din, kaya natatakot din siyang makitira doon. Mahirap din para kay Eunice na tumira sa lansangan, dahil talaga namang samot-saring alok ang natatanggap niya mula sa mga manyakis na nagdadaan sa kalsada. Karamihan ay inaalok siya ng pera kapalit ang panandaliang aliw. Mabuti na lang at mababait ang mga kapwa-pulubing nakakasalamuhan niya sa daan, kaya naman ipinagtatanggol siya ng mga ito. Maganda, bata at sexy kasi si Eunice, kaya talagang kaakit-akit siya sa mata ng mga kalalakihan. Talagang napakahirap para sa isang babae na mamuhay sa isang society na pinalilibutan ng mga manyakis na kalalakihan. Kaya hanggat maaari, ginagawa ni Eunice ang lahat para pumangit siya sa mata ng lahat. Sa umaga ay naglalagay siya ng uling sa mukha upang magmukha siyang nakakadiri. Sa ganoong paraan ay baka layuan pa siya ng mga kalalakihan. Oo't minsan ay gumagana ang paandar niyang ganoon. Pero kadalasan naman ay talagang lapitin pa rin siya ng mga manyakis na halang ang kaluluwa. Mahirap para kay Eunice na mamuhay sa ganoon. Pero wala lang siyang magawa dahil wala naman siyang mapagpipilian. Bagamat tila isang sumpa para kay Eunice ang pagkakaroon ng magandang pisikal na anyo ay nakatulong naman ito para mas makalikom siya ng pera mula sa mga nagdadaang tao. Kalahati sa nakukuha niya sa mga tao ay ipinapakain niya sa mga pulubing malapit sa kanya. Hanggang sa isang gabi, mag-isa si Eunice sa ilalim ng tulay. Madilim doon, inabutan kasi siya ng ulan kaya hindi siya kaagad nakatakbo patungo sa higaan nilang mga pulubi sa gilid ng kalsada. Maya-maya ay may 2 nakapayong ang lumapit sa kanya. "Miss, may alok ang boss namin sa'yo. Malaking pera kapalit ang katawan mo," sabi ng isa sa mga lalaking nakapolo. "Layuan niyo ako!" sigaw ni Eunice sa takot. "Tayo lang ang tao dito. Malakas ang ulan kaya walang makakarinig sa'yo. Kaya mabuti pa, sumama ka na lang sa amin. Hindi mo naman pagsisiyan yun. Malaki pang alok sa'yo." "Wala akong pakialam kung magkano pa yan. Hindi ako produkto na binibili. Isa akong tao," sabi ni Eunice. Nagsenyasan lamang ang 2 lalaki na tila ba nagkakaintindihan ang mga tingin nila sa isa't isa. Matapos noon ay hinawakan ng isa sa mga lalaki ang magkabilang kamay ni Eunice at kinaladkad ito patungo sa kotse. Nabasa sila sa ulan. Bago pa man sila makapasok sa kotse ay bumaliktad ang mga pangyayari. May isang lalaking dumating at tumalon ito at sinipa ang lalaking kumaladkad kay Eunice. Natumba ang lalaki. Isinunod naman ng lalaking tagapagligtas ang isa pang lalaki at natumba rin ito sa mabatong bahagi. Matapos noon ay hinawakan ng lalaki ang kamay ni Eunice. "Miss, tara na," sabi ng lalaki at tumakbo kaya napatakbo na rin si Eunice.
Hindi man kilala ni Eunice ang lalaki, ngunit isa lang ang sigurado para sa kanya. At iyon ay ang iniligtas siya nito. Wala siyang dahilan upang hindi ipagkatiwala ang sarili niya rito. Narating nila ang isang kotse at pumasok doon. Pareho silang basang-basa sa ulan. Ayos ka lang ba, miss? Hingal na sabi ng lalaki. Ayos lang ako, sir. Maraming salamat dahil iniligtas mo ang buhay ko kanina. Wala yun, miss. Ang dami na talagang masasamang tao ngayon. Lumungkot ang mga mata ni Eunice dahil totoo ang sinabi ng lalaki. Ang pagiging mabuti ay isang basic na dapat gawin ng mga tao, pero kahit ang basic na iyon ay hindi man lang kayang gawin ng karamihan at lubos siyang nalulungkot doon. Saan ka nakatira? Ihahatid kita roon. Sabi ng lalaki. Wala na akong bahay. Nasa lansangan lang ako nakatira. Malungkot na sabi ni Eunice. Ganun ba? Tila hindi nagulat ang reaksyon ng lalaki. Hindi nagulat ang lalaki dahil alam na niya ito. Gusto lang niyang magkunwari na hindi niya iyon alam dahil ayaw niyang paghinalaan siya ni Eunice ng masama. Ang totoo kasi ay madalas niyang makita sa lansangan si Eunice at isa siya sa mga lalaking na humaling sa kagandahan nito. Awang-awa siya kay Eunice pero wala lang siyang magawa upang tulungan ito. Ang tanging nagawa na lamang niya ay ang tignan si Eunice mula sa malayo, mula sa loob ng kanyang sasakyan. Nakikita niya halos araw-araw kung paano ito binabastos ng mga manyakis na nagdadaan. Aminado siya sa sarili niyang matapos ang halos isang buwang pagmamanman kay Eunice ay nagkaroon na ng matinding attachment sa puso niya para kay Eunice. Nakakaawa ka naman kung ganun, miss. May tutulong ba ako sa'yo para kahit papaano makawala ka sa ganyang sitwasyon? Iyan ang naging tugon ng lalaki. Pinag-isipan ng mabuti ni Eunice ang sinabi ng lalaki. Marangal na trabaho. Gusto ko ng isang marangal na trabaho na kayang bumuhay sa akin. Nahihiya na akong umasa sa bigay ng mga tao sa akin. May mabibigay ka bang kahit na anong marangal na trabaho sa akin? Mayroon. Diretsong sabi ng lalaki. Marunong ka bang maglinis ng bahay, maghugas ng plato, maglaba at magluto? Hindi ako magaling pero kaya kong gawin yan. Sabi ni Eunice. Kung ganon, sumama ka sa akin. Masyadong delikado ang kalsada para sa isang babaeng katulad mo. Sabi ng lalaki. Ako nga pala si Anthony. Pinagmasdan ng mabuti ni Eunice ang bawat kasulok-sulukan ng mga mata ni Anthony. Ngayon lang siya nakatagpo ng isang lalaking ang mga mata ay parang nagliliwanag at walang halong pagnanasa. Alam niyang napakahirap ng magtiwala sa kung kani-kanino sa panahon ngayon. Ngunit ramdam niya ang energy sa katawan niya na nag-uugnay kay Anthony. Unang beses itong nangyari. Para bang pakiramdam niya ay nakatadhana na talaga silang magkatagpo. Maraming salamat, Anthony. Pero maipapangako mo ba sa akin na wala kang ibang masamang intensyon sa akin? Tanong ni Eunice at pinagmasdan ng maiki ang mata ni Anthony. Wala. Ang nais ko lang ay ang tulungan ka at maiahon ka sa kinalulugmukan mong kahirapan ngayon. Sabi ni Anthony galing sa kailaliman ng kanyang puso. Napangiti naman si Eunice dahil ramdam niya sa mga mata ni Anthony ang pagiging busilak ng puso nito. Ito ang unang beses na nakaramdam siya ng sincerity mula sa isang lalaki. Kung ganun, salamat. Hindi ko tatanggihan ang alok mo at magtitiwala ako sa iyo, Anthony. Sabi niya. Ngumiti rin naman si Anthony sa kagalakan na nakuha niya ang tiwala ni Eunice. Matapos noon ay kinuha nga ni Eunice sa mga gamit niya sa gilid ng kalsada at nagpaalam na siya sa mga kasamahang pulubi. Matapos ay muli siyang sumakay sa kotse at dinala na siya ni Anthony sa loob ng bahay nito. Isa itong apartment ngunit matatagpuan ito sa 20th floor ng isang building sa Ortigas. May 2 kwarto rito at ang isa ay para sa'yo. May trabaho ako every 8 a.m. to 5 p.m. Kaya ikaw lang ang mag-isa rito. Simple lang naman ang gagawin mo. When it comes to cooking, mostly nag-order lang naman ako but sometimes nagpapaluto rin ako.
Ganun ba, Anthony? Pwede ko bang malaman kung magkano ang magiging sahod ko? Magkano bang gusto mo? Tanong ni Anthony. Ha? Hindi ko alam ang presyo ko pero kung anong sa tingin mo ayos lang, basta wag lang masyadong mababa. Sabi ni Eunice habang pinagmamasdan ng buong unit. I'll give you 20,000 a month. Ayos na ba yun? Libre ng pagkain at matutulugan mo. Nahihiyaman si Eunice ay tinanggap niya ang kabutihan ni Anthony. Napakalaking tulungan para sa akin. Maraming salamat, Anthony, ha? Hindi ko alam kung paano ko masusuklian ang lahat ng mga kabutihan mo sa akin. Ang totoo niyan, Eunice, gusto lang kitang maging ligtas mula sa mga delikadong tao sa kalsada. May mga kapatid din akong babae at ayokong mangyari sa kanila ang katulad sa nangyari sa'yo. Nga pala, pwede mo bang ikwento sa akin kung paano ka napunta sa sitwasyong iyan? Dito na nga ay kinuwento ni Eunice ang buong pangyayari, kung paano siya muntikang kahasain ng amain hanggang sa noong pinalayas siya ng kanyang ina. Sobrang nahabag naman si Anthony sa kanya. Huwag kang mag-alala, Eunice. Pagmula ngayon, ako na ang magiging kasangga mo sa buhay. Magmula nga noon ay tumira na si Eunice sa apartment unit ni Anthony. Sa tuwing wala sa unit si Anthony ay gumagawa ng gawaing bahay si Eunice. Hanggang sa isang araw ay umuwi si Anthony kasama ang stepbrother niyang si Alfredo na mas matanda sa kanya ng 2 taon. Pinaghandaan sila ni Eunice ng mainit na kape. Samantala, napapansin naman ni Anthony na malagkit ang tingin ng kanyang stepbrother kay Eunice. Kaya naman tumayo si Anthony. Alfredo, let's talk in my room. Eunice, dito ka na lang muna ha. At pumasok nga sila sa kwarto niya. Alfredo, please stop staring at my maid in that manner. She experienced too much trauma with men, so please just stop it. Pakiusap ni Anthony. Napatawa naman si Alfredo. Wow, Anthony, totoo ba yung concern mo na yan sa kanya? Parang hindi ikaw yun ah. Also, I don't think you're seeing her just a maid. Aminin mo, gusto mo ring makaisa sa kanya, no? I like her more than that. I like her as a woman. Sabi ni Anthony ng seryoso. I don't believe you, Anthony. Pretty sure you're just going to use her as one of your women. Just like any other woman in your life. No. The moment I saw her, I decided to change myself. At wala akong pakialam kahit na hindi ka pa maniwala. Please, umalis ka na. Kalimutan mo na yung pinag-usapan natin. Tumayo na nga siya at lumabas ng kwarto. Sumunod naman sa kanya si Alfredo. Sure, see you next time. Sabi ni Alfredo at pagkatapos ay tumingin ito kay Eunice at kinindatan pa. Saka naman ito umalis. Pagpasensyahan man ang kapatid ko, may pagkapilya talaga siya. Panghihingi ng paumanhin ni Anthony. Hindi okay yung ginawa niya pero wala ka naman dahilan para humingi ng tawad sa akin. Wala ka namang kasalanan. Sanay na ako sa mga ganong klaseng lalaki kaya hindi na ako nagulat. Sabi naman ni Eunice. Tayo na lang ang magkapirito, Eunice. Sabi ni Anthony at pinagsaluhan nga nila ang mainit na kape at tinapay na nakahanda sa center table ng sala. Kamusta naman, Eunice? May bala ka pa bang kamustahin ng mama mo? O pinutol mo na pa talaga ang relasyon mo sa kanya? Hindi ko naman pinutol ang relasyon ko sa kanya, Anthony. Siya ang pumutol sa relasyon namin. Totoong galit ako sa kanya ng sobra pero kaya ko pa rin naman siyang patawarin. Kung hihingi siya ng tawad sa akin isang araw pero sa ngayon, parang hindi ko pa yata siya kayang kausapin. That's understandable. Take your time. Balang araw, sana magkasundo rin kayo. At the end of the day, wala pa rin kasing saya ang pakiramdam na kasama mo ang sarili mong pamilya. Maraming salamat talaga, Anthony. Nang dahil sa'yo, nagkaroon ulit ako ng pag-asang mabuhay. Sa totoo lang, parang patapon na lang ang buhay ko ngayon. Huwag mo sabihin niya, Eunice. Lahat ng tao ay may saysayang buhay. May I know what's your dream, by the way? Ang weird lang nito, Anthony, pero sa totoo lang, wala akong pangarap na propesyon. Ang gusto ko lang ay magkaroon ng isang maganda at masayang pamilya. Pangarap kong magkaroon ng asawang magtatanggol sa akin mula sa mga masasamang lalaking nagbabalak ng masama sa akin. Gusto kong nasa bahay lang at alagaan ng mga anak namin. Napakasimple lang ng pangarap ko, hindi ba? Hindi naman ako naghahangad ng mga material na bagay. Sabi ni Eunice. Lubos na ikinamangha ni Anthony ang sinabing iyon ni Eunice. Karamihan kasi sa mga babaeng nakadate niya ay napakataas na ng mga standards sa buhay.
Kotse, magarang bahay, alahas, magagandang damit, maraming followers sa social media, kasikatan, kagandahan. Iyon ang kalimitan niyang naririnig mula sa mga ito. Pero ibang-iba si Eunice. Dahil doon ay lalo siyang humanga sa dalaga. Kung ang pagkakaroon lang pala ng masayang pamilya ang gusto mo, bakit hindi ka pa nag-aasawa? Ilang taong ka na ba? 22 years old pa lang ako, at ang pangarap na magkaroon ng isang maganda at masayang pamilya ay hindi madaling makamit. Napakasimple lang nun, hindi ba? Pero, bakit ang hirap nun makuha? Sa panahon ngayon, bilang na lang sa daliri kung sino ang mga lalaking loyal. Kaliwat kanan ang mga panluloko ng mga tao sa loob ng isang relasyon, at napakahirap humanap ng isang taong mapagkakatiwalaan mo ng panghabang buhay. Hindi porket napakasimple lang ng pangarap ko ay hindi ibig sabihin nun na madali iyong matupad. Tama ang sinabi mo. I wish I could prove myself to you. Sabi ni Anthony at sinundan ng paghikop ng kape. Ha? Pagtataka ni Eunice. Wala, pero sana matupad ang pangarap mong to. Sabi na lang ni Anthony. Isang araw ay umuwi sa kanilang bahay si Anthony. Pumunta siya sa balcony ng bahay pero napansin niyang naroroon si Alfredo na may kausap sa phone. Lalapitan sana niya ito ngunit napahinto siya nang marinig niyang ang pinag-uusapan ni Alfredo at nang kausap nito sa phone ay si Eunice. Yes pare, remember nung araw nagpadala ko ng 2 tauhan para pwersahin isa kay sa kotse yung magandang babae Eunice ang pangalan? Men, it was Anthony that saved her. Isn't that surprising? Hindi ko talaga inaasahan iyon. Kaya nga gulat na gulat ako nang makita ko siya sa apartment ni Anthony. Kaya nga sayang naunahan ako ng stepbro ko. Pero for sure naman na kapag pinagsawaan na niya yun, tatapon niya na yun ulit sa basurahan. Oo naman. Kahit naman pagsawaan siya ng kapatid ko, for sure, she's to look fresh. At saka, pari naman, as if naman na malilinis yung mga babae sa bar. At least yung kay Eunice, ang stepbro ko ang nakagalaw. Maybe not bad. Oo naman. Bakit naman magkakagusto si Anthony roon? Alam mo naman si Anthony, wala naman siyang pinagkaiba sa atin, hindi ba? Lahat na nga ng babae sa bar, nakasabay na niyang matulog. Ay, hindi pwede. Siyempre, kailangan ko muna siyang pagsawaan saka mo siya pwedeng tikman. Maghintay ka na lang. 1 week at magsasawa na rin ako sa kanya. O sige na, ibababa ko na to at may gagawin pa ako. Iyan ang mahabang pag-uusap ni Alfredo at ang lalaki sa kabilang linya. Matapos noon ay ibinabana nito ang kanyang phone. Saka naman pumasok sa balcony si Anthony at tumabi kay Alfredo. So ikaw palang gumawa ng kay Eunice ng araw na yon. You really tried to rape her? Ganun ka na ba kadesperado? Nangaasar na sabi ni Anthony. Rape? I don't have any plan to do that. Siguradong kailangan ng pera ng babaeng yun. Ibibigay ko lang sa kanya kung anong gusto niya. What's wrong with that? Hindi niya tatanggapin ng anumang offer na iaalok mo sa kanya dahil ibang klase siyang babae. Hindi lahat ng babae ay pare-pareho. Hindi lahat ng babae ibibenta ang kaluluwa para sa pera. Tumawa na naman si Alfredo. Yun ba ang sinabi niya sa'yo? At naniwala nga naman. Siguradong nagpapakikot lang yun. For sure, gusto ko rin niyang mapangasawa para makatakas na siya sa kahirapan. Binabalaan kita, Alfredo. Tigil-tigilan mo si Eunice dahil ako makakalaban mo kapag ginalaw mo siya. Don't worry. Hahayaan kong pagsawaan mo muna siya saka ako gagawa ng moves ko. Sabi ni Alfredo. Huwag ka nang maghintay dahil hinding-hindi yun mangyayari. Sa akin lang si Eunice at totoo ang pagkagusto ko sa kanya. Wala iyong halong tawag ng laman. Tumawa lang si Alfredo sa sinabing iyon ni Anthony na para bang hindi siya naniniwala. Oo naman. Oo na, naniniwala na ako sa'yo. Sarcastic ko nitong sabi at saka umalis na. Isang araw ay niyaya ni Anthony si Eunice na magpunta sa mall. Anong gagawin natin sa mall? May bibilhin ka ba roon? Tanong ni Eunice. Oo naman, may bibilhin kasi ako. Isasama na rin kita dahil bibilhin din kita ng mga magagandang damit. At saka, naalala kong wala ka palang cellphone, no? Kailangan mo rin iyon para magkaroon tayo ng komunikasyon. Saad ni Anthony. Nakakahiya naman, Anthony. Hindi mo na ako kailangan bilhan. May mga damit naman ako dyan.
Eunice, huwag mo masamain tong sasabihin ko ha, pero sa totoo lang, yung mga damit mo, mukhang 10 years mo lang gamit-gamit. Sorry, I just mean, magpapaliwanag pa sana si Anthony dahil nag-aalala siya na baka ma-offend doon si Eunice. Ayos lang, Anthony. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Naiintindihan kita. Totoo namang halos 10 taon nang nasa akin ang mga damit na to. Hindi naman ako na-offend kaya huwag kang mag-alala. Sabi ni Eunice. Salamat, Eunice. At dahil dyan, bibilan kita ng mga bagong magagandang damit ngayon. Sana tanggapin mo ang pagmamagandang loob ko. Sa huli ay tinanggap na nga lang ni Eunice ang kabaitan ni Anthony. Nagpunta nga sila sa mall at doon ay namili ng mga damit. Kahit iyong mga tig 500 lang, Anthony, ayos na sa akin iyon. Hindi naman kailangan sobrang mahal. Wala kang dapat ipag-alala, Eunice. Hindi ako mauubusan ng pera. Kung ililibre kita, syempre, yung unforgettable talaga sa'yo. Ayoko naman ng simple lang. Anthony, pwede ka bang maging honest sa akin? Sabi ni Eunice na naiilang. Oo naman. Bakit? Gusto ko lang malaman kung may hinihintay ka ba sa akin na kapalit ng lahat ng ito. Huwag mo sanang masamain pero sa puntong to ng buhay ko, pakiramdam ko pare-pareho lang ang lahat ng lalaki. Dahil doon ay naglakas na ng loob si Anthony na magtapat. Wala akong hinihintay na kapalit mula sa'yo, Eunice. Gusto ko lang iparamdam sa'yo na gusto kita. Natahimik naman si Eunice habang nakatingin sa mga mata ni Anthony. Hindi na siya nagulat dito dahil sumagi na rin sa isip niya ang posibilidad na baka nga may gusto sa kanya si Anthony. Ilang sandali silang nagtitigan doon nang may kasamang nakabibinging katahimikan sa pagitan nila. Hanggang sa nagsalita si Eunice. Ito ang unang pagkakataon na may lalaki nagpahayag ng damdamin sa akin, Anthony. Salamat pero hindi ko alam kung masusuklian ko ang pagkagusto mo sa akin. Hindi kita pipilitin at hindi kita mamadaliin, Eunice. Gusto ko lang sabihin sa'yo na puro ang intensyon ko sa'yo at huwag mo sana kong igaya sa mga lalaking nakasalamuha mo noon. At sana'y maging panatag pa rin ang loob mo sa akin matapos mong malaman ang nararamdaman ko sa'yo. O, huwag kang mag-alala dahil ligtas ka sa akin. Wala akong masamang gagawin sa'yo. Naniniwala ako sa'yo, Anthony. Ligtas ako sa piling mo. Dahil kung may masama kang hangarin, edi sana ginawa mo na yon sa una pa lang, di ba? Sabi ni Eunice at ngumiti. Tumibok naman ang puso ni Anthony sa ngiting iyon ni Eunice. Iyon kasi ang unang pagkakataon na nakita niyang ngumiti si Eunice at wala na siyang ibang mahihiling pa. Maraming salamat, Eunice. Walang anuman, Anthony, pero please, huwag mo na akong bilhan ng mga mamahaling damit. Kapag hindi ko nasuklian ang pagkagusto mo sa akin, baka pagsisihan mo lang na binilhan mo ako ng mga damit. Huwag kang mag-alala, hindi ako magsisisi. Ang makatulong sa iyo ay sapat na para sa akin. Sabi naman pabalik ni Anthony. Pero kahit na, ayoko pa rin bilhan mo ako ng mga gantong damit. I see. Irerespeto ko kung iyan ang gusto mo, Eunice. Mga murang damit lang ang bibilhin ko para sa'yo. Napangiti naman si Eunice dahil doon. Bagamat malungkot si Anthony na hindi niya mabibilhan ng mga magagarang damit, si Eunice ay natuwa siya at lalong namangha kay Eunice dahil napakasimple lamang nitong babae. Habang lalo niyang nakikilala si Eunice ay lalong lumalalim ang paghanga niya para dito. Habang tumatagal ay nagiging sigurado na siya sa feelings niya para kay Eunice. At namili nga sila sa store ng mga murang damit na nagkakahalaga ng 500 pesos lang. Matapos ay pumunta sila sa gadget store at binilhan din niya si Eunice ng phone. 20,000 pesos ang halaga ng phone na binili niya para kay Eunice dahil tinanggihan ni Eunice ang worth 50k na phone na inalok ni Anthony. Matapos ay kumain sila sa isang mamahaling restaurant. Nga pala, Anthony, matanong ko lang, ilang taon ka na ba? I'm 27 years old already. Sabi nito. Nagkaroon ka na ba ng girlfriend? Ilan na ang naging ex mo? Nagkaroon ng halos 10 ex si Anthony. Nagsimula ang lahat nang siya'y 15 years old pa lamang at ang huli ay kakabreak lang niya noong nakaraang 5 buwan. Masasabing isa talagang playboy si Anthony. Pero syempre, hindi sinabi ni Anthony ang totoo dahil natatakot siya na baka husgahan siya ni Eunice.
I've had like 4 ex-girlfriends. Pagsisinungaling niya. Ganun ba? Kung okay lang sa'yo, pwede ka pa mag-share kung ano nangyari sa bawat isa roon? Nagklaro ng lalamunan si Anthony dahil alam niyang marami-raming kasinungalingan ang masasabi niya kay Eunice. Sure, yung una kong girlfriend is like 15 years old pa lang ako noon. Pero alam mo na, kapag bata ka, you don't really take things seriously. Kaya sa huli, naghiwalay na rin kami. And then yung pangalawa naman is when I was in college. 2 years lang kami dahil noong gumraduate kami, nagpunta siya sa New Zealand. Hindi namin na-manage yung relationship kaya sa huli ay minabuti na lang namin na maghiwalay. And then, yung pangatlo is nakilala ko sa work. That's the first relationship na talagang minahal ko ng sobrang ang isang babae. And you know, nagkaroon lang ng konting misunderstanding kaya sa huli, naghiwalay rin kami. Then yung huli ang pinakamatagal. We stayed for 4 years. But she was cheating so I broke up with her. Halos kalahati sa mga sinabi niya ay kasinungalingan. Lahat kasi ng relationship niya ay nasira dahil sa kagagawan din niya. Hindi kasi siya marunong makontento sa isa kaya kapag nahuhuli siya ng kanyang mga nagdaang girlfriend ay nakikipaghiwalay ang mga ito sa kanya. Gusto niyang bumango ang image niya kay Eunice kaya kinailangan niyang magsinungaling. Alam niyang masama iyon pero kailangan niya itong gawin para hindi siya maging red flag sa dalaga. Ikaw ba, Eunice? Have you ever been in a relationship before? Umiling si Eunice. Never. Gusto ko kasing kung makikipag-relation ako sa isang tao, doon sa taong sigurado akong para sa akin. Ayokong pumasok sa isang relasyon na laro-laro lang o testing lang. That's better. Mas maganda na yun, Eunice, kaysa naman mapunta ka sa mga tao. Pero kung ikaw ang tatanungin, tingin mo ba may pag-asa ako sa'yo? Nagpalitan sila ng nakabibinging tingin sa isa't isa. Hindi kaagad nasagot ni Eunice ang tanong ni Anthony dahil pinag-iisipan pa niya kung ano ang isasagot niya. Sa totoo lang, parang masyado pang maaga para i-assess kita, Anthony. Siguro kapag tumagal na ang pagsasama natin, baka doon ko palang masasagot ang tanong mo. I know, baka iniisip mo na masyado akong nag-iinarte kayong wala naman akong ipagmamalaki sa'yo. Mahirap lang ako, isang kasambahay, hindi nakapagtapos ng pag-aaral, samantalang ikaw, total opposite ko. No, hindi ko iisipin yan, Eunice. Hindi ko kailangan ng babaeng nakapagtapos ng pag-aaral o ng babaeng mayaman o ng babaeng may magandang trabaho. Ang gusto ko sa isang babae ay ang babaeng mahal ko, mahal ako, at babaeng aalagaan ng mabuti ang mga magiging anak namin. Iyon ang gusto ko at hinahanap ko sa isang babae. Matapos nilang kumain ay umuwi na rin sila. Lumipas sa mga araw at naging maayos naman ang relasyon ni Anthony at Eunice bilang amo at kasambahay. Isang umaga, walang pasok si Anthony kaya siya ang nagluto ng agahan ni Eunice. Nagulat naman si Eunice nang makita si Anthony na ginagawa ang trabaho niya. Anthony, bakit ikaw ang nagluluto ng agahan natin? 6:00 pa lang ng umaga. Sorry kung hindi kita nakipag... Anthony, bakit ikaw nagluluto ng agahan natin? 6:00 pa lang ng umaga. Sorry kung hindi kita napaglutuan. Sabi ni Eunice. No, sinadya ko talagang gumising na maaga dahil gusto kong ipagluto kita ng agahan. Kahit isang beses lang Kahit isang beses lang sa isang linggo. Ako naman na magluluto para sa'yo. Naku, nakakaya. Hindi mo dapat ginagawa yan dahil ikaw ang amo ko. Maliban sa relasyon natin bilang amo at kasambahay, baka nakakalimutan mong may isa pa tayong relasyon. Sabi ni Anthony. Anong relasyon? Pagtataka ni Eunice. Nililigawan kita, hindi ba? Isipin mo na lang na ako si Anthony ngayon bilang isang lalaking nanliligaw sa'yo at hindi bilang si Anthony na nagpapasahod sa'yo sa trabaho. Napangiti naman si Eunice dahil sa sinabi ni Anthony. Ikaw talaga, kahit naman sino ka pa, ikaw pa rin si Anthony. Pero maraming salamat ha. Sobrang na-appreciate ko to ng sobra. Walang anuman, Eunice.
Maupo ka na dyan at paghahandaan na kita. Sakto at kakaluto lang nitong pagkain. Ani Anthony. Umupo nga si Eunice sa upuan ng dining table at pinagmasdan lamang si Anthony habang pinaghahandaan siya nito ng pagkain. Napangiti na lang siya dahil ngayon lang siya nakaranas ng paghandaan ng pagkain ng isang lalaki. Pakiramdam niya ay asawa na siya ni Anthony. Napatingin pa sa kanya si Anthony at nagngitian sila. Nang matapos maghanda ay pinagsaluhan na nila ang pagkaing niluto ni Anthony. Nang matapos kumain ay may tumawag kay Anthony, ang kanyang ina, at ito ay gusto raw niyang bumisita sa unit niya dahil namimiss daw siya nito. Ayos lang naman iyon kay Anthony pero ang inaalala niya ay si Eunice. Never kasi siyang nagpapasok ng stay-in na kasambahay sa kanyang apartment unit. Madalas ay weekly lang siya nagpapalinis ng bahay. Kung tutuusin kasi ay kaya naman niya ang halos lahat ng ginagawa ni Eunice sa kanya. Ginawa lang naman talaga niyang excuse ang trabaho upang mapalapit siya sa dalaga. Kapag nalaman ng ina na nagpapasok siya ng isang magandang kasambahay ay alam niyang hindi maganda ang iisipin ng ina. Kaya naman, binigyan niya ng pera si Eunice at sinabing mamasyal muna ito sa kung saan man ito gustong pumunta. Ipinaliwanag naman niya ang totoo niyang dahilan kaya naiintindihan din siya ni Eunice. Samantala, hindi alam ni Eunice kung saan siya pupunta kaya nagpunta na lang siya sa plaza at umupo sa bench sa ilalim ng malaking puno. Hinihintay lang niya ang tawag ni Anthony para pauwiin siya. May naglalako ng ice cream sa plaza. Dahil mainit ang panahon at tirik na tirik ang araw ay nag-crave si Eunice sa malamig na ice cream kaya bumili siya ng tigbebenting ice cream na nakalagay sa apa. Nang simula na niya itong kainin ay may tumabi sa kanyang isang lalaki. At nagulat siya dahil pinagmamasdan ng lalaking ito kung paano niya kainin ang ice cream. Ang ikinagulat pa niya ay ito ang stepbrother ni Anthony. Napatayo sa gulat si Eunice. Oh, huwag kang nag-overreact. Ako lang to, si Alfredo. I'm sure natatandaan mo pa ako. Hindi komportable si Eunice na nasa paligid niya ang lalaking ito kung kaya't naglakad siya palayo sa kanya. Pero sinundan siya ni Alfredo sa paglalakad. Bakit mo ko sinusundan? Kinukuha ni Anthony yung loob mo, hindi ba? Sinasabi ba niya na gusto ka niya? Na gusto ka niya maging asawa? Iyan ang sinabi ni Alfredo imbis na sagutin ang tanong ni Eunice. Bakit mo yan tinatanong? Because you cannot really trust Anthony. Tingin mo ba mabuti siyang lalaki? Wala naman siyang pinakaiba sa mga lalaki na kilala mo. He's a regular customer of a bar and parang nabayaran na ata na niya ang lahat ng mga babae roon kapalit ang panandali ang aliw. Bakit mo sa akin sinasabi yan? Tanong ni Eunice habang naglalakad pa rin. Dahil alam kong galit ka sa mga lalaking ginagamit ng katawan ng mga babae para lang lumikaya. Hindi ba? Alam bang matagal ka nang minaman mo na ni Anthony? I always see him on the same spot every single day habang minaman-manan ka. Maybe, he's waiting for the right time para alukin ka ng pera. Sa pagkakakilala ni Eunice kay Anthony ay alam niyang hindi niya ito magagawa. Please, lubayan mo ako. Ayokong marinig ang mga sinasabi mo. Pagmamakaawa ni Eunice. Oh, bakit? Don't tell me gusto mo rin siya. Kaya gusto mong i-reject ang katotohanan? Ano pa ba ang mga sinasabi niya sa'yo? For sure, kasi nungalingan lang ang halos kalahati sa mga iyon. Para maging pogi siya sa paningin mo, syempre. Alam mo bang nakasampung girlfriend ta siya? At guess what? 4 sa mga yun, nakipaghiwalay sa kanya dahil naghuli siyang nagdadala ng prostitute sa mismong apartment unit na tinitirhan niyo ngayon. At saka, sinabi ba niyang pupunta ang mama niya sa apartment unit niya? Nasa Amerika kasi ang mama niya ngayon kaya imposibleng mangyari yun. Baka magdadala lang siya ng babae ron kaya pinaalis ka muna niya. Tumigil sa paglalakad si Eunice dahil nasasaktan na siya sa mga sinasabi ni Alfredo sa kanya. Please! Sigaw ni Eunice. Tumahimik ka na! Ayoko nang marinig ang mga sinasabi mo. Kahit na totoo pa yan, wala akong pakialam dahil nandun lang ako para magtrabaho. Sabi niya.
Pero alam niyang kasinungalingan lang iyon dahil magmula nang magpakita ng pagpapahalaga sa kanya si Anthony ay may nabuo ng maliit na paghanga sa puso niya para sa binata. Kaya naman, kahit na wala pang kumpirmasyon ng mga sinasabi ni Alfredo sa kanya ay nasasaktan pa rin siya dahil paano nga kung hindi ganoon kabuting lalaki si Anthony at pinapaikot lang siya nito. Napakasakit noon para sa kanya. Tumakbo na siya matapos noon. Itinapon na lang niya sa basurahan ng ice cream dahil nawala na siya ng ganang tapusin ang pagkain doon. Mabuti na lang at hindi na siya sinundan pa ni Alfredo. Gusto sanang umuwi ni Eunice para alamin kung totoo nga bang babae ang bisita ni Anthony roon at hindi ang mama nito. Pero natatakot siyang harapin ang katotohanan. Natatakot siya na baka ma-disappoint at masaktan. Bandang 5:00 ng hapon ay nag-text sa kanya si Anthony at pinapauwi na siya kaya ginawa niya naman. Pasensya ka na kung natagalan, Eunice ha. Naparami kasi kami ng kwentuhan ni Mama. Hanggang ngayon, ang dami pa rin niyang nireretong babae sa akin pero don't worry, syempre, wala akong pipiliin sa lahat ng mga babaeng nireto niya sa akin. Pilit nang umiti na lang si Eunice. Napansin naman ni Anthony na parang may mali sa ikinikilos niya. May problema ba, Eunice? Wala, Anthony. Masama lang ang pakiramdam ko. May lagnat? Nag-aalalang tanong ni Anthony. Uminom ka ba ng gamot? Ayos lang ako, Anthony. Huwag mo akong alalahanin. Magpahinga ka na lang muna sa kwarto mo. Ako nang bahala sa mga gawaing bahay. Sabi ni Anthony. Anthony, gusto ko lang i-clarify na nandito ako para magtrabaho. Please, huwag mo nang gawin ng mga bagay na dapat ginagawa ko dahil nahihiya ako ng sobra. Ayos lang naman talaga yun sa akin, Eunice. May nagawa ba akong mali? Hindi mo naman siguro iniisip na ikinakahiya kita kay Mama. Di ba? Ayoko lang na mag-isip siya ng masama. Hindi mo kailangan magpaliwanag, Anthony. Hindi masama ang loob ko dahil pinalis mo ako ng bahay. Halata ang inis sa boses ni Eunice. Kaya naman, lalong nalinawan si Anthony na may mali talaga kay Eunice ngayon. Pero hindi lang siya nagsasalita pa at binigyan na lang niya ng time si Eunice. Ani ay baka nga masama talaga ang loob nito. Pasensya na, Anthony, kung medyo tumaas ang boses ko. Masama lang talagang pakiramdam ko. Sige, magpahinga ka na muna. Salamat. Pumasok na nga si Eunice sa kwarto niya at agad siyang humiga sa kama. Unti-unting kumagapang ang init sa katawan niya. May lagnat nga talaga siya. Alas 7 ng gabi at katatapos lang magluto ng sinigang na hipon ni Anthony. Ginising na niya si Eunice. Kumatok siya sa pinto pero hindi sumasagot si Eunice. Nang pihitin niya ang doorknob ay hindi naman pala ito nakalock. Papasok na ako, Eunice, ha? Paalam niya at pumasok na nga siya. Nilapitan niya si Eunice at nakita niyang tagaktak ito ng pawis sa noo at leeg. Nang hawakan niyang noo nito ay halos mapaso siya sa init nito. Ganon na lang ang pag-aalala ni Anthony. Kumuha siya ng panyo at ibinabat ito sa tubig at ipinunas ito sa noo ni Eunice. Ipinunas din niya ito sa leeg at mga braso ni Eunice. Nang matapos ay ipinatong niya ang basang panyo sa noo ni Eunice upang ma-absorb nito ang init niya sa katawan. Magpahinga ka lang dyan, Eunice. Bulong ni Anthony. Hindi ko alam kung bakit ka nalang biglang nagbago kanina pero baka nga dahil lang may lagnat ka. Pero please, Eunice, sana umukay ka na dahil nasasaktan ako kapag nagsusungit ka sa akin. Matapos niyang sabihin iyan ay umalis na siya. Samantala, narinig iyon ni Eunice dahil kagigising lang niya. Tumulo na lang ang luha sa mga mata niya patungo sa mga tainga dahil naguguluhan siya kung talaga bang totoo ang mga sinabi ni Alfredo sa kanya kanina at nahahati ang utak niya dahil nararamdaman niyang genuine naman ang intensyon sa kanya ni Anthony. Makalipas ang halos 2 oras ay bumalik si Anthony kay Eunice at doon ay ginising na niya ito upang pakainin. Mabuti na lang at may sabaw ang niluto niya kanina. Pinakain niya si Eunice at sinubuan.
Ako na, Anthony. Kaya ko namang kumain. Sabi ni Eunice. Ako na, Eunice. Huwag na matigas ang ulo, please. Pagmamakaawa naman ni Anthony. Gustuhin man ni Eunice na siya lang ang susubo sa sarili ay naramdaman niya ang authority ni Anthony na mga sandaling iyon. Kaya naman, wala siyang ibang nagawa at pumayag na lang. Kailangan mong magpagaling ka agad, Eunice, dahil need mong magtrabaho sa akin, hindi ba? Kapag hindi ka gumaling ka agad, bahala ka. Ako ang gagawa ng mga gawaing bahay rito sa bahay. Hindi ba ayaw mong mangyari yon? Kaya ko pa naman magtrabaho kahit na may lagnat ako, Anthony. Sabi ni Eunice. Hindi ako papayag, at saka bawal sa batas yun. Bawal na pagtrabahuin mo pa rin ng taong alam mong masama ang lagay. At saka, sinong matinong tao ang pipiliing magtrabaho ang empleyado niya? Sira ulo ba ako? Napatawa naman si Eunice dahil sa pag-overreact ni Anthony sa sinabi niya. Oo na, sige na. Nagpapagaling na nga. Napangiti naman sa tuwa si Anthony dahil sa wakas ay napangiti na rin niya ulit si Eunice. Parang namumulaklak ang kanyang puso at nagliliwanag dahil sa malubhang kagalakan. Ganyan nga, Eunice. Mas maganda ka kapag nakangiti. Sabi na lang ni Anthony. Namula naman siya sa hiya. Kinabukasan ay may lagnat pa rin si Eunice. Pero kanoon ay bumangon pa rin siya upang ipagluto ng agahan si Anthony. May pasok kasi ito sa trabaho. Pero pagpasok niya sa kusina ay nagulat siya dahil nagluluto na naman si Anthony. Bakit ka na naman nagluluto, Anthony? Di ba may pasok ka ngayon? Hindi ako pumasok sa work para alagaan ka. Biglang nahilo si Eunice. Matutumbasa na siya. Mabuti na lang at nasalo siya kaagad ni Anthony at nagkatitigan sila sa mga mata. Matapos ay pinaupo na lang ni Anthony si Eunice sa upuan sa dining table at pinaghandaan nga niya ito ng pagkain. Kamusta naman ang pakiramdam mo? Tanong ni Anthony. Medyo hindi pa ako okay pero mas okay na ako kumpara kahapon, Anthony. Hindi ka pumasok para lang sa akin? Paano naman yung trabaho mo? Nagpaalam ako sa boss ko na may sakit ako now. No worries. Hindi naman ako hanapin ng medical certificate eh. Sorry, Anthony, at nakaabala pa ako sa'yo. Nahihiyang paghingi ng paumanhin ni Eunice. Ano ka ba? Hindi ka naman nakakaabala. At saka, tinatamad din talaga akong mag-work ngayon. Parang ang ginagawa ko na lang excuse sa'yo na ikaw ang dahilan. Hehe. Sabi ni Anthony at nang matapos ihanda ang pagkain ay pinagsaluhan na nila ito. Matapos ay pinainom niya ng gamot si Eunice. Bandang hapon ng araw na iyon ay naging okay na si Eunice. Sa wakas ay nawala na ang kanyang lagnat. Maya-maya ay nagring ang doorbell. Si Eunice ang nabukas nun. May nakita siya isang babaeng mahaba ang buhok at may bitbit na pakiwari niya ay 2 taong gulang pa lamang na batang babae. Sino po kayo? Tanong ni Eunice. Dito pa rin nakatira si Anthony, hindi ba? Sabi naman ng babae. Oo, dito siya nakatira. Nandyan ba siya? Gusto ko siyang kausapin. Sabihin mong Mia ang pangalan ko. Oh, sige, wait lang. Tawagin ko lang siya. Sabi ni Eunice at sinara na niya ang pinto at pagbalik niya sa sala ay nakita niya si Anthony na mukhang nakakalabas lamang ng kwarto nito. Anthony, may naghahanap sa iyong babae sa labas. Mia raw ang pangalan niya. Sabi ni Eunice. Mia? Pag-uulit ni Anthony. Halata ang gulat sa kanyang mga mata. Oo, may kasama siyang bata. Halos mablangko ang mukha ni Anthony sa kanyang narinig. Dito ka lang, Eunice. Huwag kang lalabas. At pinuksan nga ni Anthony ang pinto. Lalabas sana siya pero pagkabukas niya ng pinto ay pumasok agad si Mia. Hihilain sana ni Anthony si Mia palabas pero nakita niyang nakatingin si Eunice sa kanila. Napalunok si Anthony ng kanyang laway at kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata. Mia, let's talk outside, not here. Hindi siya pinansin ni Mia. Sa halip ay naglakad-lakad lang ito habang pinagmamasdan ng buong apartment unit. Hanggang sa natuon ang atensyon nito kay Eunice. Ikaw ang bagong babae ni Anthony? Umiling si Eunice. Hindi niya ako babae. Kasambahay niya ako. Natawa lang si Mia.
Kasambahay lang. Okay. Kunwari naniniwala ako. Mia, ang sabi ko, let's talk outside. Mahina akong sabi ni Anthony. No! Mag-uusap tayo ngayon dito sa loob. It's been 3 years nang buntisin mo ako. Wala ka man lang inambag sa baby ko. Ni emotional support wala rin. You're a total jerk. Tapos ngayon, may gana ka pang magdala ng babae rito? Ni hindi mo nga sinusustentahan ng anak mo. Are you sure that's my child? Nilapitan siya ni Mia at sinampal siya ng malakas sa pisngi. Yes! Iyan ang sagot ni Mia. Hindi ako naniniwalang anak ko yan. You sleep with every single man in the bar where you worked at. Tapos, inaasahan mong maniniwala ako na anak ko yan? Yes, dahil sa lahat ng lalaking naging customer ko sa bar, ikaw lang naman ang pinaka nagtagal sa akin. You enjoyed my body for at least 6 months. Ang akala ko nga gusto mo ako dahil sa pagpapakita mo ng care sa akin noon. Asang-asa ko na pakakasalan mo ako. After months, I even give you my body for free dahil ang akala ko, seryoso ka na sa akin tapos nawala ka na lang na parang bula. Napalunok ulit ng laway si Anthony at napatingin kay Eunice. Nakatingin lang si Eunice sa kanya ng walang emosyon. Pero ramdam ni Anthony ang pandidiri ni Eunice sa kanya matapos ang mga narinig niya. Anong gusto mo, Mia? Tanong ni Anthony para makaalis na si Mia. Gusto kong kilalanin mong anak ang anak ko at susustentuhan mo siya buwan-buwan. Iyon lang ang kailangan ko. 500,000. Lalayo ka na ba sa buhay ko habang buhay? Sure. Kung bibigyan mo ako ng 500,000, aalis na kami ng anak mo at hindi mo na kami ulit makikita. Sige. Ipapadala ko sa bank account mo ang pera bukas. In the meantime, please, umalis ka na. Ngumiti naman si Mia. Sure, thank you. At naglakad na nga ito palabas ng apartment unit. Naiwan sina Anthony at Eunice sa loob ng apartment unit. Nakakabingi ang katahimikan sa pagitan nila. Nagpunta si Eunice sa kusina at doon ay uminom ng mainit na tubig habang nasasaktan sa mga bagong impormasyon na nalaman niya tungkol kay Anthony. Eunice, huwag kang maniwala sa mga sinasabi nun. Gusto lang niya ng pera. Mapait nang umiti si Eunice. Bakit mo naman ako kinukumbinse na huwag maniwala? Buhay mo naman yun. Wala naman ang kinalaman dun. Kunwari ay hindi siya nasasaktan. Gayunman ay nakikita ni Anthony sa mga mata niya ang sakit na pilit niyang itinatago. Eunice, I know na disappointed ka sa nalaman mo. Hindi na nakapagpigil pa si Eunice kaya naman nagsalita na siya. Anthony, gusto ko lang na magkaliwanagan tayo. Kasambahay mo lang ako rito. Hindi mo ako girlfriend. Kung nandito ako bilang babaeng nililigawan mo, kung ganoon mas mabuti pang mag-resign na lang. Sorry Anthony pero hindi ko kayang pagkatiwalaan ka. Ayokong paasahin ka na baka magustuhan kita dahil at this point, parang nawala na lahat ng konting paghanga ko para sa'yo. Makinig ka naman sa akin, Eunice. Oo, may mga pagkukulang ko sa nakaraan pero pinagsisisihan ko ng lahat ng mga yun. Nagbago na ako at ginawa ko yun para sa'yo. Alam mo ba kung anong hindi ko kayang tanggapin? Meron ka ng anak, pero hindi mo kayang magpakatatay sa kanya. Dinadaan mo na lahat sa pera eh. Hindi ko siya anak, maniwala ka sa akin. Hindi mo siya anak? Ipinapaternity test mo na ba siya? Hindi pa naman, di ba? Alam mo ba kung bakit ayaw mong gawin yun? Kasi natatakot kang malaman na baka nga anak mo siya. Natahimik si Anthony dahil totoo ang sinabi ni Eunice. Hindi ko pa to sinasabi sa'yo, Anthony, pero nung araw na bumisita rito yung mama mo, nagpunta ako sa plaza. Nandun din yung stepbrother mo na si Alfredo. Lahat ng mga sinabi niya sa akin, puro mga bagay na nagpadismaya sa akin. Sinabi niyang regular customer ka ng isang bar at lahat ng mga babae ron ay nakasama mo ng matulog. At sinabi rin ni Alfredo na lagpas 4 ang mga naging girlfriend mo. Ang sabi mo sa akin, 4 lang ang naging girlfriend mo. Paano pa kita pagkakatiwalaan? Hindi ko nga alam kung alin ang totoo sa lahat ng mga sinabi mo sa akin. I'm so sorry, Eunice. Natakot lang ako na baka iba ang maging tingin mo sa akin kapag nalaman mong nakarami na ako ng girlfriend. Pero, Eunice, alam ng Diyos ang katotohanan na nagbago na ako ngayon para sa'yo. Iba ka sa lahat ng mga babae na kilala ko.
Pasensya na, Anthony. Pero hindi ko kayang magmahal ng lalaking ginagawang libangan lamang ang mga babae. Hindi ko talaga kaya. Kung nagawa mo yun sa iba, hindi malabong gawin mo rin yun sa akin. Iniingatan ko lang ang sarili ko. Sana maintindihan mo. Hindi ko na rin kaya magtrabaho pa sa'yo. Napakarami na nang naitulong mo sa akin. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng yun. Magliligpit na ako ng mga gamit ko. At pumasok na nga siya sa kanyang kwarto upang kunin ang kanyang mga gamit. Pagpasok niya ay nagunahan sa pagtulo ang luha sa kanyang mga mata, parang dinudurog ng malubha ang kanyang puso dahil sa mga nalaman niya. May nabuo na rin kasing pagmamahal sa puso niya para kay Anthony. Pero mas gugustuhin na niyang masaktan ngayon kaysa masira ang buhay niya kapag ipinagkatiwala niya ang sarili kay Anthony. Napaupo na lang siya sa sahig habang nakasandal sa kama at yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Gusto niyang mahalin si Anthony dahil nararamdaman niya talagang busilak ang hangarin nito para sa kanya. Gayunman ay hindi niya ito kayang pagkatiwalaan. Matapos umiyak ay saka siya nagligpit ng mga gamit. Saka siya lumabas ng kwarto, nakita niya si Anthony na nakatayo pa rin sa labas ng kwarto niya. Alam kong hindi mo kailangan ng kasambahay, Anthony. Alam kong hinaya mo lang ako dahil gusto mong makatulong sa akin. Maghahanap na lang ako ng ibang pagtatrabahuan. Iyong trabaho na magkakaroon ako ng peace of mind. Eunice, please huwag kang umalis. Hindi ko kaya mawala ka. Kailangan mo mabuhay dahil may anak kang kailangang sustentuhan. For once, magpakatatay ka sa kanya. Dahil hindi mo naman kayang mahalin si Mia. At least, mahalin mo man lang ang anak niya. Deserve niyang kilalanin siya ng totoo niyang ama. Huwag mong idaan ang lahat sa pera. Dahil hindi lang pera ang mahalaga sa mundo. Salamat ulit, Anthony. Sa lahat ng mga tulong mo sa akin, hindi ko yun makakalimutan. Mapait na ngumiti si Eunice at saka lumabas na siya ng apartment unit. Habang naglalakad siya sa hallway ay umiiyak siya dahil sobra siyang nasasaktan na mawawalay na siya kay Anthony. Pero alam niyang ito ang nararapat niyang gawin. Paglabas niya ng building ay umuulan kaya nagpatila muna siya noon. Nang tumila ang ulan ay saka siya naglakad patungo sa lugar kung saan man siya dalhin ng kanyang mga paa. Nang gabiring iyon ay umuwi si Anthony sa kanyang bahay. Hinanap niya si Alfredo at nakita niya ito sa sala habang nakikipagkwentuhan kasama ang kaibigang si Carlo. Pagkakita pa lang niya kay Alfredo ay kumulo na ang kanyang dugo. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at nang gigigil itong nilapitan. Nang malapitan ay sinapok niya ito sa pisngi kung kaya't nagulat si Carlo sa kanyang ginawa. Tinatanong mo siguro kung para saan yan? Para yan sa pagsasabi mo kay Eunice ng mga bagay na hindi mo naman dapat sabihin. Napatawa si Alfredo. You mean, ng katotohanan? Pinoprotektahan ko lang si Eunice mula sa'yo. Kasi alam kong gagawin mo lang siyang isa sa mga koleksyon mo. I can see that Eunice is very different from all the type of women that we've met before. Iyon lang naman ang reason kung bakit patay na patay ka sa kanya. At once na magsawa ka sa kanya, siguradong hihiwalayin mo rin siya. Sa galit ni Anthony ay tinumba niya ang center table kung saan nakapatong ang mga pagkain na pinagsasaluhan ni Alfredo at Carlo. At matapos noon ay hindi na tinigilan pa ni Anthony si Alfredo sa pagsuntok. Mabuti na lang at mabilis na umawat si Carlo at hindi na nagtamo pa na mas delikadong suntok si Alfredo. Sa huli ay napahinahon din nila si Anthony at umuwi naman si Anthony sa kanyang apartment unit habang hindi mapakali. Ngayon ay pinagsisisihan niyang hinayaan niyang umalis si Eunice. Kung pwede lang siyang bumalik sa nakaraan ay luluhod siya sa harap ni Eunice upang pigilan itong umalis. Dahil hindi siya matahimik ay nagpasa siyang tawagan na lamang sa phone si Eunice. Nakailang dial siya sa phone hanggang sa sinagutin ito ni Eunice. Eunice, nasan ka? Huwag mo nang itanong, Anthony, please. Gusto ko mapag-isa ngayon. Ano bang magagawa ko, Eunice, para mapatunayan ko sa'yo mahal na mahal kita? Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Hindi kita lolokohin. Hindi kita ipagpapalit dahil hindi ka naman katulad ng mga ibang babae na kilala ko. Eunice, ibang-iba ka sa kanila. Napakalayo ng pagkakaiba nila sa'yo.
Ayokong masaktan lang sa huli, Anthony. Kaya ako lumalayo ngayon. Sa ilang buwang pagtira natin sa isang bubong, aaminin ko, may na-develop na pagmamahal sa puso ko para sa'yo, pero hindi kita kayang pagkatiwalaan. Labis na natuwa si Anthony na nalaman niyang nagustuhan din pala siya ni Eunice. Pero hindi iyon sapat para mawala ang lungkot sa puso niya. Bakit hindi mo hayaang patunayan ko ang pagmamahal ko sa Eunice? Ipapakilala kita sa parents ko ngayon din. Ipagsisigawan ko sa lahat na mahal kita. Ano bang paraan, Eunice, ang makakapag-convince sa'yo na seryoso ako sa'yo? Napaiyak na lang sa kabilang linya si Eunice dahil durog na rin ang puso niya. Katunayan kasi ay kanina pa siya naghihintay ng tawag mula kay Anthony. Gusto niyang malaman kung gaano kaseryoso si Anthony sa kanya. At malalaman lang niya iyon sa kung gaano kalaki ang effort na ilalaan nito para kumbinsihin siyang bumalik. Ayoko muna makipag-usap sa'yo ngayon, Anthony. Please, ibababa ko na ang phone. At ibinaba na nga ni Eunice ang kanyang phone. Aniya, gusto pa niyang patagalin ang pagsusuyo sa kanya ni Anthony. Gusto niyang patunayan dito na hindi siya ang tipo ng babae na madadaan sa konting suyo lang. Kapag ipinakita kasi niya rito na madali lang siyang makuha, ay alam niyang likas na sa mga kalalakihan na iti-take advantage iyon. Kinabukasan din ay naghanap na ng bagong trabaho si Eunice. Naghanap siya sa isang Facebook group ng mga job posting na naghahanap ng kasambahay. May mga nakita siyang ilan kaya pinasahan niya ito ng mga resume. Kinabukasan din ay may nakuha siyang trabaho na stay-in. At kinabukasan naman ay pinag-start na siya ng magtrabaho. Samantala, gabi-gabing tumatawag at nagtitext sa kanya si Anthony, ngunit hindi niya ito pinapansin. Hanggang sa isang buwan ang lumipas, hindi pa rin nagpaparamdam si Eunice kay Anthony. Eunice, magparamdam ka naman sa akin oh. Gusto ko lang malaman kung ligtas ka pa ba. Masyado mo akong pinag-aalala. Kapag hindi ka pa nag-reply sa akin bukas, dudulong na ako sa police station at ideklara na kitang nawawala. Pero hindi pa rin sumagot si Eunice. Ang iniisip kasi niya ay baka minamanipula lamang siya nito. Kinabukasan ay natapos ang araw ngunit laki ang pagtataka ni Eunice na hindi pa rin nag-text o tumatawag man lang sa kanya si Anthony. Ito ang unang araw na hindi siya nakatanggap ng panunuyo mula sa binata. Malubha ang sakit na nararamdaman ni Eunice. Iniisip niyang baka sumuko na si Anthony sa panunuyo sa kanya. Napaluha na lang siya pero aniya kung hanggang dito na lang ang kayang gawin ni Anthony ay nangangahulugan itong hindi talaga sila para sa isa't isa. Umabot ang isang linggo at hindi pa rin nagparamdam si Anthony sa kanya. Doon na siya tuluyang sumuko na hindi na siya muli pang guguluhin ni Anthony. Masakit man para sa kanya ay tinanggap niya ito. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa numero ni Anthony. Matagal niyang pinag-isipan kung sasagutin ba niya ito. Pero naisip niyang baka ito na ang closure message ni Anthony para sa kanya kaya naman sinagot niya ito. Hello? Sabi niya. Miss, ikaw ba ang girlfriend ng anak ko? Tanong ng babae sa kabilang linya. Halatang ginang na ang boses ng babae. Hindi po ako girlfriend ni Anthony. Kayo po bang mama niya? Oo, I just opened my son's phone and nabasa ko ang lahat ng messages niya sa'yo. Looks like my son really love you so much. Pwede ka bang pumunta rito sa hospital para bisitahin ang anak ko? Nasa hospital si Anthony? Ano pong ginagawa niya dyan? Gulat na tanong ni Eunice. He got accident last week and nagkaroon siya ng partial amnesia. I'm not sure daw kung maaalala ka niya pero pwede ka bang pumunta dito? Napaiyak na lang si Eunice sa pag-aalala. Na-aksidente po siya? Paano po yun nangyari? Sorry to say this, miss, but it looks like he was looking for you. Nang patawid siya sa pedestrian lane ay nabangga siya ng humaharulot na sasakyan. I don't blame you, miss, so don't feel sorry about what happened to him. Lalong bumagsak ang luha sa mga mata ni Eunice dahil pakiramdam niya siya ang dahilan kung bakit na-aksidente si Anthony. Saan pong hospital yan? Pupuntahan ko po siya. Sabi ni Eunice at sinabi nga sa kanya ng mama ni Anthony ang hospital. Nagpaalam naman siya sa kanyang amo at sinabing may emergency lang siyang pupuntahan. Mabuti na lang at mabait ang kanyang amo at hinayaan naman siyang umalis. Nagmadali si Eunice na tinungo ang hospital na sinasabi ng mama ni Anthony.
Pumunta siya sa kwarto ni Anthony sa tulong ng exact room na ibinigay sa kanya ng mama ni Anthony. Pagpasok niya sa loob ay nakita nga niya si Anthony na nakahiga sa hospital bed. Nakasuot ng pangpasyente at nakatakip ang ulo gamit ang isang malaking bandages. Nakatayo naman ang mama ni Anthony sa gilid. Ikaw na ba si Eunice? Opo, ako na po si Eunice. Ngumiti naman ang mama ni Anthony. I'll give you time to talk. Sana maalala ka pa ng anak ko. At lumabas na nga ito ng kwarto. Naiwan sila ni Anthony sa loob ng nakabibingi sa katahimikang kwarto. Dahan-dahan niyang nilapitan si Anthony na nagtatakang nakatingin sa kanya. Anthony? Naaalala mo ba ako? Kabato niyang tanong. Umiling si Anthony. Sorry miss, but I don't remember you. Sinabi ng doktor sa akin na may mga alaala sa utak ko na nabura matapos ang aksidente. Do I have an important business with you? Umiling si Eunice. Wala naman. Hindi niya masabi ang history nila ang dalawa. Nakatingin lang sa kanya ang mga mata ni Anthony. Bakit parang pakiramdam ko, napaka-importanting tao mo sa akin? Pwede ko bang malaman kung sino ka sa buhay ko? Para kasing napahawak sa dibdib si Anthony. Para bang nagiinit ang puso ko sa sobrang saya. At ngumiti siya. Nagsimula na umiyak si Eunice at niyakap ang nakahigang si Anthony. Anthony, pasensya na talaga. Kasalanan ko kung bakit nangyari to sa'yo. Kaya ka nabangga ng sasakyan ay dahil hinahanap mo ako. Galing ako sa lansangan at inalok mo ako ng trabaho sa apartment unit mo para mag-iisang kasambahay. Pero hindi mo naman talaga kailangan ng kasambahay. Kaya mo lang ako inalok dahil gusto mo akong tulungan. Tapos, umalis ako sa apartment unit mo at hindi na nagparamdam muli sa'yo. Iyon ang dahilan kung bakit mo ako hinahanap. Iyon ang nangyari, Anthony. Please, alalahanin mo ang lahat. Humahagulgol na sabi ni Eunice. Kung ganun pa lang nangyari, kung totoo man yan, siguro nga mahal na mahal kita. Sa ganda mo ba namang yan, imposibleng walang lalaking hindi mo mahuhumaling sa'yo. Sabi ni Anthony at ngumiti. Anthony, kapag bumalik na ang lahat ng memorya mo, promise, hindi na kita iiwasan pa. Bibigyan kita ng chance na patunayan sa akin na mahal mo talaga ako ng sobra. Pangako yan, Anthony. Paano kapag hindi bumalik ang alaala ko? Pwede bang magsimula tayo ulit? Kahit naman hindi bumalik ang alaala ko, nararamdaman ko sa puso ko na espesyal ka sa akin. Napaiyak na lang ulit si Eunice dahil hindi na niya alam kung ano ang sasabihin niya sa binata. Niyakap na lamang niya ito ng mahigpit. Matapos noon ay kinausap siya ng mama ni Anthony sa labas ng kwarto at umupo silang dalawa sa upuan na nakapwesto sa gilid ng hallway. Eunice, I know this is too much to ask pero pwede bang tulungan mo ako sa pag-aalaga sa anak ko? Don't worry, I'll pay you naman. Hindi na po kailangan, madam. Tutulong po ako sa kanya sa pag-aalaga ng walang kapalit. Hindi naman estranghero sa akin si Anthony. Importante po siyang tao. Good to hear that. And I appreciate it. Mukhang nagmamahalan talaga kayo ng anak ko. Alam mo bang ngayon ko lang siya nakitang nabaliw sa isang babae ng ganyan? That means that you're really special. Ayos lang po ba sa inyo kung makikipagrelasyon ako sa kanya? Never ko namang pinagmahimasukan ng love life ni Anthony. The only thing that I gave him is advice. Nasa kanya na kung tatanggapin niya ang advice ko o itatapon. But I hope ikaw na ang tamang babae na makakapagpabago sa kanya mula sa pagiging playboy niya na namana niya sa kanyang ama. I know, being cheated on is very painful at alam kong isa rin iyan sa mga ikinakabahala mo. Maybe that's why you're avoiding him. But please give my son a second chance. Hindi ako naniniwala na ganun siyang kasamang lalaki. Kahit galing po ako sa mahirap na pamilya at hindi po ako nakapagtapos ng kolehiyo, ayos na po sa inyo? Paninigurado ni Eunice. Mumiti naman ang mama ni Anthony. We don't need your money. We have our own. Maraming salamat po, madam. Katunayan, isa rin po iyan sa mga inaalala ko. Natatakot po ako na baka ipinakilala ko ni Anthony sa mga magulang niya. Kapag nangyari yun, baka ipagtabuyan niyo po ako. Natawa naman ang mama ni Anthony. Well, maswerte ka dahil hindi kami ganoon ng papa ni Anthony.
Napangiti na lang si Eunice sa tuwa. Samantala, matapos noon ay umalis na rin si Eunice at sinabing aalagaan niya si Anthony araw-araw sa tuwing tapos na siya sa lahat ng mga gawaing bahay sa kanyang amo. Nagpaalam naman siya sa kanyang amo at ipinaalam nga ang tungkol sa nangyari sa mahal niya sa buhay at kung gaano niya kailangan itong alagaan. Pinayagan naman siya ng mga amo na umalis ng bahay kapag natatapos na niya ang mga gawaing bahay. Ganoon nga ang nangyari. Sa tuwing 5 p.m. hanggang 9 p.m. ay nasa hospital si Eunice at inaalagaan si Anthony. Pinapakain niya ito at pinupunasan ng katawan. Minsan ay binabasahan din niya ito ng libro. Taimtim namang nakikinig sa kanya si Anthony na parang isang 6 years old na bata na binabasahan ng kwentong pampatulog. Minsan ay sinusubuan din niya ito ng mga prutas. Nagpatuloy ang mga araw hanggang sa na-discharge na si Anthony. Kahit na-discharge na ay nakiusap pa rin si Anthony sa kanya na alagaan pa rin siya nito. Ang totoo ay nagpapalusot lang si Anthony dahil gusto na lang niyang makasama ng matagal si Eunice. Nagdaan pa ang ilang linggo, isang araw, pinapakain ni Eunice si Anthony sa balcony ng kanilang bahay. Ikaw talaga? Kaya mo nang kainin yan mag-isa eh. Ako pa rin ang pinapasubo mo. Pagrereklamo ni Eunice. Mas masarap kasi yung pagkain kapag ikaw ang sumusubo. Ewan ko ba kung bakit ganun. Palusot ni Anthony at saka cute nang umiti. Ikaw, para-paraan ka rin no? Ani Eunice at sinubuan na lang ito ng pagkain. Hanggang sa maya-maya ay bigla na lang na nakitang ulo ni Anthony at napahawak na lang ito sa ulo. Ayos ka lang? Masakit na naman bang ulo mo? Pagkaalalang tanong ni Eunice. Ilang sandaling na nakitang ulo ni Anthony hanggang sa napatayo ito at napatingin sa mga mata ni Eunice. Bakit? Anong problema, Anthony? Nakatingin lang sa kanya si Anthony na tila gulat na gulat. Pagsalita ka naman. Pinapakaba mo ko. Bigla siyang niyakap ng mahigpit ni Anthony. Salamat, Eunice. Salamat dahil bumalik ka. Noong una ay naguluhan si Eunice sa kung bakit biglang nagbago ang mood ni Anthony. Hanggang sa unti-unti niyang napagtanto ang isang bagay. Humiwalay siya sa pagkakayakap sa binata. Anthony, huwag mo sabihin, bumalik na ang alaala mo. Tumango si Anthony. Natatandaan ko na. Tandang-tanda ko ng lahat, Eunice. At natatandaan ko rin yung sinabi mo na kapag bumalik ang alaala ko, bibigyan mo ko ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko sa'yo. Tumango na lang si Eunice habang purong saya ang kanyang nararamdaman. Ganun nga, Anthony. Pasensya na ulit ha. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Malulungkot lang ako kapag sinisisi mo pa ang sarili mo. Sabi ni Anthony at pagkatapos ay napaluha na lang siya dahil sa sobrang kagalakan. Eunice, ayoko nang patagalin pa to. Gusto na kitang pakasalan. Ayoko nang magsayang ng anumang oras. Inilukod ni Anthony ang isa niyang tuhod kay Eunice. Eunice, will you marry me? Hindi na rin pa nagpaligoy-ligoy si Eunice. Yes, Anthony. Hinalikan ni Anthony ang likod ng kamay ni Eunice at tumayo siya at niyakap ito ng mahigpit. Salamat, Eunice. Ipinapangako ko sa iyong ikaw lang ang magiging mawae ko habang buhay. Hindi kita lolokohin na kagaya sa pinag-aalala mo. Nang sumunod na taon ay nagpakasal na nga si Eunice at Anthony. At the same time ay ipina-DNA test ni Anthony ang anak niya kay Mia dahil sa request ni Eunice. Sa lumabas na resulta ng DNA test ay walang kalagyan ang tuwa sa puso ni Eunice at Anthony dahil nalaman nilang negative ang resulta ng paternity test. Ang ibig sabihin ay hindi na talaga anak ni Anthony ang anak ni Mia. Makalipas ang 2 taon ay binayaan sila ng Panginoon ng 2 cute na kambal, lalaki at babae. Kusang binigay ni Anthony ang lahat ng social media accounts, password niya kay Eunice upang masiguro lamang na hindi niya ito bibigyan ng pagdududa. Gusto niyang patunayan na nagbabagong buhay na nga talaga siya. Binisita rin ni Eunice ang kanyang ina na walang kaalam-alam sa kanyang kasal. Nalaman din niyang ang kanyang ina ay nakulong dahil nahuli sila ng mga pulis na humihit-hit ng droga ng kanyang amain.
Nalungkot si Eunice para sa kinahantungan ng buhay ng ina pero wala siyang magagawa kung mismong ang kanyang ina ang nagbubulag-bulagan sa pag-ibig sa kanyang amain. Naawa man siya ay pinili na lamang niyang maging masaya sa piling ng kanyang bagong pamilya. At doon ay namuhay sila ni Anthony kasama ang kanyang mga anak ng happily ever after. Maraming salamat sa pakikinig sa ating channel. Sana'y patuloy niyong suportahan ang ating channel upang mas makapagbigay pa kami ng maraming mga magagandang kwento na katulad nito. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe ay lubos naming ma-appreciate kung nag-subscribe na kayo sa ating channel. Hanggang sa susunod na kwento,